Sinimulan na ng impeachment court ang pagpapadala ng subpoena sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at ilang bangko para makakuha ng kopya ng ilang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at asawa na si Attorney Mans Carpio. Ayon po sa Senate Sergeant-at-Arms, alas 9 ng umaga sa July 30 ang deadline para sa mga dokumento. Bagamat pinayagan ng impeachment court ang pagsubpoena sa tax, bank at AMLAC records ng bise at kanyang mister, 5 senador ang nagsumite ng written manifestation para tutulan ito. Yan ay sina Senator Judge Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Loren Legarda, Amy Marcos at Camille Villar. Kabilang sa mga tinutulan nilang masubpoena ay mga record na hindi na nila sakop ng termino ni Duterte bilang Vice President. Naglabas ng certification ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee of PhysGoc na kumukumpirmang na-liquidate na ang mahigit 2 bilyong pisong natanggap nila mula po sa gobyerno para paggastos sa pag-host ng 2019 Southeast Asian Games. Mula sa Philippine Sports Commission o PSC, ang inilabas na certification ayon kay PhysGoc President at CEO Ramon Suzara. Matagal na umunong na kumpleto na isumite at nasuri ang record ng organization at handa silang makipagtulungan sa investigasyon. Dagdag niya, na-audit na rin ng independent auditors ang financial record ng PhysGoc. Patuloy din anyang napapakinabangan ng mga atletang Pinoy ang sports complex sa New Clark City. Handaan niyang sagutin ng komite sa naayong paraan ang bawat akusasyong formal na ihahain. Buo ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Ayon po yan kay United States Secretary of State Marco Rubio. Personal siyang bumisita kay Pangulong Bongbong Marcos sa palasyo. At nakatutok si Ivan Mayrina. Nag-courtesy call sa Malacanang ngayong hapon si United States Secretary of State Marco Rubio. Dadalo talaga siya sa ASEAN Foreign Ministers Meeting at East Asia Summit. Pero isinabay na ang personal na pagkumusta sa palasyo bilang kaalyado. You know how much the president holds you in high esteem. We had a very positive meeting last year in Washington, and then this is a country that has deep ties to the United States. In light of recent events, I think more important than ever, reaffirm that relationship and our commitment to the U.S.-Philippines relationship. Especially so, Mr. Secretary, as we are living the curse of may you live in interesting times, and here we are, right in the middle of them. Ang interesting times na tinutukoy ng Pangulo ay ang mga tensyon sa iba-ibang panig ng mundo, kabilang sa West Philippine Sea. Suportado ng Amerika ang Pilipinas sa issue. Hopefully, the partnerships that we've had, not only with the United States but other countries as well, will be a source of comfort for us that we have a lot of allies and friends and partners all over the world. Nangyari ang pulong isang araw matapos ipatawag ng Pangulong Ambassador ng China kaugnay ng pinakahuling insidente ng karahasang sangkot ang Philippine Navy at China Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang pagdating ni Rubio, sinulubong ng rally ng Alliance of Concerned Teachers. Sa halip daw na tugunan, ang mga lehitimong karaingan ng mga guro at ng sektor ng edukasyon ay inuuna pa ng gobyerno ang pakikipag-alyansa sa mga tinawag nilang terorista na pasimuno umano ng karahasan sa mundo. Wala pang reaksyon ang Malacanang kaugnay ng rally ng grupo. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa isang tindahan sa Las Piñas, may nang trespass. Pero hindi ito kawatan kundi isang sugatang hayop. Anong hayop kaya ito at paano ito na-rescue? Sa Facebook post na to, humingi na saklolo ang stockman na si James. Sa pinapasukan kasi niyang tindahan, may pumuslit. Sinabi po sa akin ng mga katrabaho ko na may nakita daw po silang pusa. Nagtago po sa gilid, sumuksok po. Pero nagkanya raw itong sinilip. Laking gulat niya nang inakala niyang pusa, ibang hayop pala. Pinicturean ko tapos nag-post po ako doon, baka may mag-rescue. Ang post ni James nakarating sa DNR. At dito nila nakumpirma na ang pumuslit sa kanilang tindahan hindi nga pusa, kundi isang musang o palm civet. Ito ay wildlife species na katutubo o indigenous
Pilipinas. Ang musang ligtas nilang na-rescue at agad nilang dinala sa Wildlife Rescue Center ng Biodiversity Management Bureau sa Quezon City. Napansin po yung musang ay may pinsala sa mga mata at hindi nito maimulat ang isang mata. Habang ang isa naman po ay namamaga at bahagyang nakausli. Patuloy po nating minomonitor ang kalagayan at tinitignan po natin ang sitwasyon. May napansin din sila sa kilos nito. Apparently, yung wildlife ay medyo na-acclimatize na dun sa buhay sa kalunsuran, kaya medyo hindi naman gano'n nagpumiglas or what. Hinala nila, merong nag-alaga sa musang at nakatakas lang ito. Kailangan pong patuloy na investigasyon gawin kung bakit po napunta po dun sa lugar at kung talaga po may kumukup-kup nito ay kailangan pong may establish. May nakipag-ugnayan naman daw sa kanilang caretaker di umano ng musang. Yun nga lang, Ang nagpakilalang may-ari po ay hindi nagpakita ng Certificate of Wildlife Registration kasi yun po unang hahanapin po kaagad namin. paalala ni Nilo, ang mga musang hindi basta-basta pwedeng alagaan. Sa ilalim po ng Republic Act number 9147, ang pag-aalaga ng wildlife tulad ng musang ay hindi basta-basta pinapayagan. Kailangan pangalagaan. Ang kinasanayan po nito ay yung nasa wild. Bagamat inaalaw ang pag-aalaga nito, pero may mga kaukulang regulasyon katulad ng mga Certificate of Wildlife Registration na kailangan dokumentado. Ano naman ang plano nila sa musang na kanilang na-rescue? Yung nagpakilalang may-ari ay may pananagutan po sa ilalim ng ating batas. Kaya po, kailangan din po yung patuloy na investigasyon dito. Mas maganda po kung malaman din po namin kung saan partikular na kagubatan o ito nanggaling para doon din po namin ma-release. Pero alam niyo ba, ang pinakamahal na kape sa mundo nagagawa sa tulong ng mga musang? Ang pinakamahal na kape sa buong mundo na Kopi Luwak o civet coffee galing sa mga musang. Kinakain kasi ng mga musang ang hinog na bunga ng kape. Natutunaw ang laman ng prutas sa kanilang tiyan pero hindi ang buto nito. Habang dumadaan sa kanilang digestive tract ang buto, naapektuhan ng mga enzymes ang buto. Sinasabing nababawasan daw nito ang pait ng kape. Nilalabas ng mga musang ang buto sa kanilang dumi. Ito'y nililinis, pinapatuyo, niro-roast at ginagawang kape. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Wala pa man ang nagbabadyang mabuong bagyo. May masamang panahon nang naminsala sa ilang probinsya. Nagdulot ang mga iyan ng baha at landslide. Nakatutok si Oscar Oida. Nagtumbahan at muntik nang tuluyang maanod ang mga nakaparadang motor sa bahagi ng Polomolok, South Cotabato. Sa lakas ng ragasan ng tubig, kinailangan pagtulungan ng ilang tao para maitayo ang mga motor at mailipat sa ligtas na lugar. Landslide naman ang namerwisyo sa ilang taga-Antipas, Cotabato. Humambalang ang mga puno at gumuhong lupa sa kalsada, kaya pansamantalang hindi nakadaan ang mga motorista. Naputol din ang sanga ng ilang malaking puno sa bayan ng Mlang dahil sa malakas na bugso ng hangin at ulan. Naranasan din ang pag-ulan sa Midsayap, Cotabato, kaya ang ilang bahay pinasok na ng tubig. Binabantayan naman ang pagtaas ng tubig sa Pulangi River at inalerto ang mga residenteng nakatira malapit dito sakali magtuloy-tuloy ang masamang panahon. Bumuhos din ang malakas na ulan sa Bungaw, Tawi-Tawi. Ayon sa Pag-asa, habagat ang nagpaulan at nagpabaha sa ilang bahagi ng Mindanao. Binahari ng ilang lugar sa Luzon dahil naman sa localized thunderstorms. Sa Antipolo, Rizal, nagmistulang ilog ang ilang kalsada. May mga rider na napahinto at napatabi muna dahil sa lakas ng agos ng baha. Bumagal naman ang takbo ng mga sasakyan sa ilang kalsada. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, hindi na bago sa Pilipinas ang malalakas na bagyo, lindol at iba pang hamon ng kalikasan. Pero sa taong ito, literal na pumutok ang panibagong pagsubok, banta ng karahasan sa mga paaralan. Paano nga ba yan inaksyonan at patuloy na tutugunan?
ng pamahalaan. Ang ikatlong bahagi ng aming free Sona Special Series sa pagtutok ni Darlene Kai. Tauna ng sinasalag ng Pilipinas ang mga unos at pag-aalboroto ng kalikasan. Galit na dumadagundong at kailangang respondehan ng pamahalaan. Pero ngayong taon, dumagdag sa mga nagdulot ng trahedya ay mga bantang gawang tao at minsan ng menor de edad pa. Simula ngayon, 2026, magiging normal ito sa lahat ng paaralan sa bansa. Required na ang active threat drill o kunwaring pamamaril sa campus para sanayin ang mga nasa loob sa kung paano tumakbo, magtago at ingatan ang sarili kung magkatotoo ito. Nakakakaba po kasi parang totoo po yung experience. As much as we can, we will do it as often as we can kasi kailangan ulit-ulitin yan. Tugon ito sa nakapangingilabot na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban noong June 22 ng isang 14 at 15 anyos. At ikinasawi ng 3 at ikinasugat ng 20 nilang kaeskwela. Serious. Hindi na siya makapagsalita kung anong nangyari sa kanya. Hindi na siya makapagsumbong sa akin. Wala na. Ang sir, ligtas yung anak ko kasi nandun sa paralan. Doon pala magtatapos yung buhay niya. Pumasok lang po siya ng school para patayin lang po, ng ganun-ganun lang. Bukod pa yan sa iba pang insidente ng karahasan o mga banta sa mga campus na ang ilan nauwi sa kanselasyon ng klase at pangamba sa marami. Na-experience ko po ang takot sa pagpasok. Hindi po namin alam ano po yung pwedeng mangyari. Kabilang sa mga magulang tulad ni King Louie. Worst fear is magkagulo dito sa school and if ever gayahin ng mga kids kapag they're being bullied, kapag sila ay nadadown sa emotion nila. Bagaman nagsimula na ang pagkakasa ng mga tugon tulad ng mga drill pati mga investigasyon, welcome to Gorebox. At ipinagbawal pa nga ang video game na nilaro ng Tacloban shooters. Aabangan kung may ibang ilalatag ang Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA o kaya'y hihingin sa Kongreso. Kabilang ang nabuhay na usapin sa edad ng mga dapat panagutin bilang kriminal, gayon din ang pagsugpo sa nihilistic violent extremism o NVE o ang pang-impluwensya ng mga matatanda sa mga batang gamer para magkasa ng karahasan. It took a while for the different agencies in the government to react. Ang punot dulo kasi nito, nagkaroon ng unregulated access. Yung mga bata. There has to be a change on the technology side. May iba pa bang budget o batas na hihingi ng Pangulo, lalo't may mga tila warning signs na noon, tulad ng napigilang tangkang karahasan ng ilang menor de edad sa isang eskwelahan sa Laguna noong Pebrero. Nung nangyari yun, hindi lang yun dapat accomplishment na na-prevent mo yun. Dapat merong question na gano'n ba kalawak to? So yes, kulang kung napansin man nila, kulang ang kanilang reaction to that. Sa ngayon, inatasan ng Pangulo lahat ng ahensya ng gobyerno na gawin lahat para sa dagdag proteksyon sa mga kabataan sa paaralan man o sa cyberspace. Meron siyang gustong i-ban or ibang mga gaming apps. Ang isa ay na-take down na. So ganun ka-concern ang ating Pangulo. Yung pag-test, yung mga X-ray para sa mga metal. So, alam ko pinag-uusapan nila yan para sa mga schools na hindi makapasok kung ano man yung mga weapon. Tinutugunan din pati bullying, ganon din ang sentimentong maaaring hindi naligtas ang mga paaralan. Merong programa din ang DepEd patungkol dito sa bullying. So, kailangan talaga din prepare din natin yung mga guidance counselors. Mga magulang magkaroon ng mga meeting sa schools na rin na maturuan sila kung paano din nilang i-guide ang kanilang mga anak. Whole of nation approach dapat ito. Dagdag pa ito sa pagtugon sa mga trahedyang dulot naman ng kalikasan. Hindi po namin alam kung ano yung mangyayari.
Kabilang dyan ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na isa sa deadliest sa kasaysayan ng bansa dahil sa 81 patay, 31 nawawala at mahigit 1,600,000 apektado. Super kasakit. Para din akong nasunugan. Sabay sa pag-alalay sa pagbangon, dapat ding tugunan ang kakulangan ng kahandaan ng bansa sa malalakas na lindol na naobserbahan ng Philippine Disaster Resilience Foundation. Panahon ng magbago ang mga polisiya ayon sa UP Resilience Institute. Dahil ilang lindol sa Pilipinas kamakailan ay galing sa unmapped faults o yung hindi pa natutukoy. Baka dapat meron tayong ibang klaseng sistema. No? For example, proposal lang naman to for policy. No? Nalalaman na nung komunidad na ay may sinususpecha na fault na nandyan. Kahit malayo na ang iginanda ng sistema sa pagresponde sa mga kalamidad, pwede pa itong paigtingin. Kapag kapos yung iyong disenyo, kapos yung iyong plano, hindi ka gumamit ng multi-scenario probabilistic risk assessment na nandoon sa batas naman. Pag hindi mo sinunod yun, nandun ka pa rin doon sa historical record, single scenario ka pa rin ng hazard, yun yung tingin kong kulang. Marami tayong ginagawa. Pero marami pa tayong dapat gawin. Kung lindol ito, una, syempre, yung mga engineering solutions. Marami tayong dapat habulin doon. And then, pangalawa naman, yung level of preparedness. Diba, kung handa ba ang ating mga response agencies, handa ba yung mga mamayan. Sa ngayon, bumubuo ang gobyerno ng Harmonized National Contingency Plan on High-Intensity Earthquake for Metro Manila bilang paghanda sa pinangangambahang The Big One. This is our seat of government, di ba? Nandito lahat. Kung ito ang maapektuhan, sino ang re-responde? Sa HNC, pinakapaloob doon, sino ang mga nakatoka na assisting regions sa bawat area, kung ito man ay Central Luzon, kung ito man ay North, South, East, West sector ng NCR or ng Calabarzon, may nakatoka na mga regions at LGUs. Sila yung tutulong. Mahalaga muli ang papel ng Kongreso na kakausapin ng Pangulo sa SONA dahil sa kailangang budget para sa mga kulang na responders at iba pang resources. Hindi po nagpapabaya ang gobyerno. Tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanda. Kung meron pang i-improve, dapat na ganon, maging mas mabilis pa. Mahirap naman talagang masabi kung kailan at saan tatama ang trahedya. Pero iisa ang sinasabi ng mga eksperto. Kaya naman itong paghandaan at kung minsan pa nga pigilan. Kailangan lang ng angkop na mga polisiya at sapat na atensyon. Para hindi kailangang maging normal ng karahasan at maabatan ang mga pinsalang dala ng kalikasan. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Nagsorry si Private Prosecutor Lorna Capunan kay Senator Judge Robin Hood Padilla. Si Laura Jose ang nasa front row sa prosecution panel na tinukoy ni Padilla na nagre-react habang nagsasalita siya. Ani Capunan, walang intensyon ang prosecution team na bastusin si Padilla sa gitna ng kanyang pagtatanong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. There was no intent to disrespect him. It is an instinctive reaction. Sabi mo, kaibigan tayo, forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan. From housemates to castmates, isa lang yan sa clue sa kung sino ba ang makakasama ni Will Ashley sa paghahatid ng tawa at kilig sa upcoming series na Delivery Boy. Kilalanin natin siya sa Chika ni Nelson Canlas. Is love going to be in the air again? Mag-ready na ang lahat sa new level ng kilig sa makakasama ni Will Ashley sa upcoming Kapuso Tawa serye na Delivery Boy. Kinilig na ang netizen sa kanila habang nasa loob sila ng bahay ni Kuya. At sinundan din ng mga trending travels nila together. And recently nga, pinusuan ng milyon-milyon ang karaoke post nila. Wish granted, Wilka at Nick Will fans. Si Mika Salamanca ang makakasama ni Will sa serye. Sobrang random kasi ni Mika sa person eh. Kumbaga,
sa personality, hindi lang siya isa napakarami ng personality. Kaya feeling ko mas magiging madali ito kasi nga isa na yung komportable kami sa isa't isa, nagkatrabaho na kami, nagkasama kami sa loob ng bahay. So magiging madali siya for me. He's very professional. Nakikita mo talaga sa kanya yung 10 taon, lagpas na taon niya sa pagtatrabaho sa pagiging artista. Kasi sobrang professional at sobrang galing po niyang katrabaho. Pero tila masusubok daw ang acting abilities ng Wilka dahil bihirang mag-comedy si Will. Si Mika naman, ibang klase ng roles ang kanyang comfort zone dati. Tawag nila dito po tawa serye. Kaya super light lang talaga itong series na to. Malayo siya sa mga nagawa ko before na puro iyakan, puro confrontation. Sa mga ano ko po, very umiiyak sila lagi. Very sad yung mga character, may pinaglalaban. Here may pinaglalaban pa rin po ako pero it's for other people. It's for the mga nagdi-deliver na mga tao. Yan. And very masayahin ako dito sa sobra. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.